It's the middle of the week. A great afternoon, everyone. Join us again until 3 p.m. as we bring you the day's latest stories. Ako po, si Denise Tan. Sana ang presyo ng mga bilihin ay parang upuan, didilistan, dahan-dahang bumababa. Ako naman po si Lord de Vera, isang oras bagong deadline para sa Iran. Biglang nang himasok ang Pakistan. Kaya ngayon, ang mga naggigirahang mga bansa ay magkakaroon ng kasunduan. For 2 weeks, tigil mo ng banatan at magkakaroon daw ng usapan. Matapos kasi humirit si Trump na a whole civilization will die tonight. Banta niya yan. At nagtataka pa siya kung bakit ang Nobel Peace Prize hindi siya binigyan. Ito na ang programang puno ng peace and light. Tanggapin po ninyo ang Afternoon Delight. Balik tayo, Buwan. Yeah, okay na. It is the midweek, as mentioned, April 8, 2026. Marami pa rin tayong masamang balita, but we will always, or actually we will never run out of good news. Amid rising prices of fuel and goods, the spirit of bayanihan rules because crisis cannot kill kindness. Yes. Tulad na lang nito, isang restaurant sa Marikina ang nagbigay or nagbibigay ng libreng merienda sa mga mamang tsuper. Alam mo, para sa ibang mamang tsuper, yung merienda na yan, titiisin nila yan hanggang hapunan na yan. Oo. Sobrang laking bagay nito kasi that one meal is one thing of their minds, ano? Hindi na Yes. nila iisipin yung gagastusan pa o yung ipipilit throughout the day na hindi kakain para lang makatipid. Malaking bagay yan, partner. Oo. At sana naman maraming gumaya sa kanila. No? Kung may konting extra, pag good vibes kayo. Parang dito sa programang ito, ang libre natin sa kanila, good vibes na lang muna. Oo. And at saka I was gonna say, they're not just yung mga nagkakawang gawa, yung mga tumutulong. They're not just helping them out dun sa particular meal na yon. It's also giving them hope na, alam mo yun, there will be better days. Correct. Diba? At may mga tao na, sana marami taong ganyan. Kasi sa totoo lang, parang yung bad vibes, yung mga ganitong gawain, kung i-turn mo yan into positivity, nakakahawa din yan, nakaka-inspire din yan. Hindi lang dahil it makes you feel good, Pero isipin mo na lahat tayo ay bahagi ng isang, di ba, isang napakalaking organisasyon that is called humanity. Pero ngayon, maging human muna tayo at puntahan natin ang ating mga headlines. Alright, the distribution of aid for tricycle drivers outside Metro Manila is now underway, and for details, we have our mobile journalist, si Jazz Paredes, live from Antipolo. Jazz, anong sitwasyon ngayon dyan? Mukhang tapos na yata ang bigayan, Tama ka dyan, Lord Denise, no? Actually, 5 p.m. pa talaga yung tapos nung distribution ng fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa Antipolo City. Pero dahil nga naging organisado at maayos yung flow ng kanilang payout kanina, maaga pa lamang, actually 10 a.m. pa lang, halos wala na yung laman yung mga upuan doon sa Inares Event Center dahil nga pagdating nila, pupunta lang sila doon sa kanilang cashier number, i-verify lang, i-check lang yung listahan kung nandun sila at agad na rin naibigay yung kanilang fuel subsidy. At actually, Lord, nagulat din tayo kasi ang ina-expect natin ay long lines at jam-pack yung venue dahil ang nakuha nating datos, 2,000 daw yung bibigyan ng fuel subsidy para sa first batch o doon sa ngayong araw nga na payout. At yan ay out of 19,000 na registered na tricycle drivers in Antipolo. Kaya lang yun nga, ang naging proseso daw kasi nila, bago pa man yung mismong araw ng pagbibigay ng payout, ay nagbigay na sila ng pre-verification at nag-text sila 2 days before. So lahat ng tricycle drivers na nagpunta nung araw na yon ay informed na sila dahil nga meron silang text message nakalagay doon yung kanilang pangalan, cashier number, yung kanilang address, pati yung mga bilin kung ano yung mga kailangan ng dalhin. So, dahil nga well-informed at maayos din yung kanilang naging distribution and information dissemination, naging maayos yung flow ng payout kanina, Denise, Lord. Naiwasan, Jazz, yung mga naging problema at mga nakaraang payout sa Metro Manila. So, nagkaroon ng listahan, pre-informed, at nagtutok yung mga pumunta doon sa payout day, payout centers, ay tumugma doon sa listahan. Pero meron din bang mga umangal at hindi nabigyan? Actually, Lord, no, meron din tayong mga problem na na-encounter kanina, yung discrepancies, no? Yung mga usual na hindi parehas yung, or mali yung spelling nung kanilang
yung pangalan and mali yung birthday na nakalagay sa kanilang driver's license at dun sa nakalagay sa listahan, no? Yun yung mga usual na problems kanina. Pero dahil nga may help desk, magsasumita lang sila ng kanilang certificate of oneness para at least ma-resolve siya. And nung araw din na yun ay nakakuha sila. And meron din namang ilan na hindi nakakuha dahil hindi naka-schedule or hindi sila nailista nung kanilang mga presidente ng TODA, hindi sila nakapag-submit. Pero Lord, no, kanina, ang encounter natin na problema ay hindi talaga dun sa mga tricycle drivers dahil meron tayong na-encounter. Dahil nga, alam natin, tricycle drivers lang ngayong araw yung payout. Pero may mga dumating na TNVS kanina. And nagtanong tayo kung bakit sila pumunta. Well, aware naman daw sila na for tricycle drivers lang yung subsidy. Pero nung mga nakaraang payout daw kasi ay hindi sila naisama sa listahan. So ang kanilang pagbabakasakali, pag pumunta sila doon sa help desk sa DSWD, ay makapagpalista sila kahit pa hindi nga sila tricycle driver para daw at least makasama sila sa susunod na payout. Actually, masama nga yung loob nung nakausap natin kasi talagang very desperate na sila na mailista kahit daw dumulog na sila sa kanilang kumpanya sa TNVS and naglista na sila sa LTFRB, ay wala pa rin daw silang makuha update kung kasama na daw ba sila sa susunod na payout or yung special payout para doon sa mga hindi nakakuha sa schedule nila. Okay, Jazz. So what happens next doon sa mga TNVS na hindi pa rin nakakuha? Ano yung, kumbaga, pinakasinabi sa kanila? Kailan sila malilista? Kailan sila makakakuha? Isama mo na rin yung sinasabi mong ilang tricycle drivers kanina na hindi pa rin nakakuha because there are scheduled number of people per day, diba? So kailan sila when will they receive their ayuda? Actually, Denise, yan din yung tinanong natin sa actually sa mga nakaraan din na payouts na napuntahan natin na paano nga naman sila na hindi nakakuha dahil nga kapag hindi ka scheduled ng araw na iyon, ay hindi ka talaga papayagang kumuha. At ang sagot sa atin ng DSWD, no, meron naman daw na ilalaan, pero tentative pa ito for now, may ilalaan naman daw na special na araw na para doon sa mga hindi nakakuha kagaya ng mga inihabol sa listahan or hindi nakapunta doon sa kanilang scheduled na araw or meron din naman yung mga ay hahabol nga lang yung pangalan. Magkakaroon daw ng nakalaan talaga na araw para doon sa mga hindi nakakuha. Pero Denise, no, ang kanila daw disclaimer ay hindi pa sila makapagbigay ng eksaktong numero or eksaktong date dahil ang kanila munang target ay matapos muna yung mga nakaschedule nating araw. And for Antipolo City ay until 21 yung kanilang mga scheduled dates and yung next na payout natin is on Friday, which is for the letters C to D or hanggang makaabot sila nung 3,000 na tricycle drivers na makakakuha ng subsidy for that day. So, alphabetical. So uubusin mo Yes, pa hanggang sir. Z bago sila makapagbigay ng bagong schedule? Pero lumalabas ba, Jazz, yung mga TNVS driver, sila yung mga hindi nakakuha noong bigayan sa Metro Manila. Ibig sabihin, ganun ba yun? Pero Yes, taga-Rizal Lord, sila. tama ka dyan. Okay. Very unusual actually kasi nagtaka rin kami bakit TNVS tapos pumunta for the payout ng tricycle drivers. Talagang desperate lang daw talaga sila. May makausap from DSWD since may help desk nga na present during the payout, nagbakasakali na sila na makausap at baka doon na personal na makapagpalista. Pero ang naging resolution no Lord, hindi pa rin sila pinayagan dahil dapat daw talaga sa LTFRB sila dumulog. So ang referral na lang sa kanila ay binigyan sila nung paano ba sila makakapagpalista sa LTFRB. Pero yun nga, yung DSWD, hindi rin daw talaga nila yun. Hindi daw sila ang concerned agency. So with what happened earlier, wala rin tayong naging resolution. Hindi rin sila nailista. So, local operations siya mostly. Yun yung tamang nangyari, ano? Yung lokal na nangangasiwa, sila yung kumontak. Nag-reach out, yes. Hindi yung isang national agency. Kumbaga, parang ganun, Jazz. Yes, Lord. Tama ka dyan. Okay. So, sana magaya, sana ma-replicate yung sistema ngayon. At maraming salamat sa ating ulat, ang ating Mojo, mula sa Antipolo. Hindi na masyado lumayo, si Jazz Paredes. Numako naman tayo sa Timog and see how the DSWD payout is working in Cebu. Our One News Cebu desk, Dale Israel, gives us the updates. Dale, okay, what are the challenges so far in aid distribution there? Ngayong hapon, Denise, earlier today, yung distribution of 5,000 pesos cash aid for tricycle drivers began by the DSWD and is expected to last until 4 p.m. The distribution was held at Barangay Sawang Calero Gym. The aid was smoothly and orderly given to around 600 tricycle drivers. By noontime, almost all of the beneficiaries have already received their 5,000 pesos cash assistance. Meanwhile, ako naman tayo dito sa LTFRB Office Region 7.
About 56 UV Express drivers naman are lined up to receive their cash aid this morning. One of the beneficiaries, Joel Medalla, said he's from Balamban, and he said that he's been a driver since 1993, and according to him, the amount of aid is not enough as it can only cover about a week's worth of expenses. Nevertheless, he expressed gratitude, saying it is also still a big help for their daily needs. According to LTFRB 7 Regional Director Abusamen Matuan, the flow of distribution here in Cebu has been smooth since many beneficiaries use e-wallets and cash cards for faster transactions, as avoiding long lines at wala ng pila-pila. Some operators are also given checks, which they will be the ones to distribute to their registered drivers. A total of 23,000 drivers will receive 5,000 pesos each in Region 7, while bus drivers will also get 5,000 pesos, and operators of buses will also receive 10,000 pesos. That is the latest here in Cebu. Back to you, Lord Endigas. Nagkaroon ng problema sa Metro Manila payouts, Dale. Maraming hindi nakasama sa listahan. Ngayon, gaano karami ang ganyan sa Cebu? From as far as we know, walang ganyan na nangyari dito sa Cebu kasi may verification pa sila bago mag-distribute, and tapos wala rin yung mga pila-pila kanina. Kanina nga nagulat tayo na mga around 10 o'clock or almost by noon time, wala na yung mga pila ng mga tricycle drivers kasi nabigyan na lahat. Tapos wala rin yung mga pila ng mga UV drivers, yung mga UV Express drivers dito sa Cebu, dahil ang iba sa kanila ay nag-avail na ng e-wallets at cash cards yung ginagamit. So hindi na sila kailangan pumunta dito at mag-antay na lang sila ng kanilang mga ayuda mula sa kanilang cash cards. Ano yung sinasabi natin na diskarte? Oo. No? But how do you make sure na sa tamang account na pupunta yon, Dale? How's the verification process? And I guess, paano nila ina-apply din yun? How does it work? Ang sinabi sa atin ni Regional Director Abusamen, yung operators mismo, yung nag-register ng kanilang mga drivers dito sa LTFRB. So, lahat ng mga miyembro o yung mga drivers nila ay nabigyan talaga dahil nasa lista nila at ni-register dito sa LTFRB. Mhm. So, mostly, local na pamahalaan pa rin ang nangasiwa dito, no? At tapos, Tama, tama, Lord. yung listahan ay based sa binigay ng TODA. Tama, binigay ng local government unit ang lista, tapos yun na, pinirify, tapos yun na, Mostly, ginagamit ng DSWD at LTFRB. Unsa man ang naging role nitong DSWD, kumbaga? Yung sa DSWD, sila yung nagbibigay, yung parang sa mga tricycle drivers kasi hindi sakop ng LTFRB yung tricycle drivers. So via DSWD yung tricycle drivers, tapos dito naman mga PUV drivers naman dito sa LTFRB. Kahit dito yung sa LTFRB, medyo magulo pa rin. Pero dyan, kumbaga, mas organisado kasi isipin mo, di ba yung sinasabi nating e-wallet, Yes. hindi na kailangang kumasos, wala pang hinimatay, wala pang tumaas ang blood pressure. Kung meron namang numero, hindi ba? Kumbaga yung flexibility sa sistema kasi napakarami ng ways of creative ways of approaching At things. hindi nila kailangan mamili kung papasada o pipila. Diba? Yes. Oo. Kasi yung choice na yon will spell the difference between an entire day Yes. worth of hunger or kakain ng isang pamilya mo. Alright, Dale, may tanong ka pa ba kay Dale Israel bago natin pasalamatan? Alright. Hindi. Ikaw Sige. Okay. Okay. Daghang salamat, One News Cebu, Desk Dale Israel. Ako pala dapat magpasalamat kay Dale. Ikaw kasi nag-intro sa kanya. Anyway, mga kapatid, sino pa kaya? Mamaya Sana mas dumami pa yung ganito, yung mga sunod na mga payouts. Hindi, but remember, just a few weeks ago, pinag-uusapan natin na all of those concerns na na-encounter ng ating mga drivers, talagang pwede namang gawa ng paraan if they're well-informed kung ano yung dadalhin nila, kung kailan sila pupunta. And dito natin nakikita yun, yung adjustment through the local government. At mahalaga dyan, natuto sila doon sa experience. I mean, itong mga organizers. Oo. Pero kasi pansin natin, di ba, ilang araw na nagpe-pay out dito sa Metro Manila, yung iba pa rin sa Metro Manila, ganun pa rin ang nangyayari. Oo, di ba? Pero ang concerning is yung, dahil nga may schedule, katulad ng sinasabi ni Jazz kanina, doon alphabetical, Yes.
Iintayin mo pang matapos lahat yon bago ka magkaroon ng tentative schedule kung hindi mo nakuha yung payout mo for that day. So, gaano katagal yun? So kung Zuniga apelido mo, Oh, yun na nga. pero at least organisado at Yes. sigurado. No, I was just saying yung yung mga hindi nakakuha, iintayin pa nila matapos lahat ulit, 'di ba? So Kung may hindi nakakuha. Pero Meron daw. I'm sure minimal lang. Oo, yun. meron naman Hindi daw. kasi, kumbaga, kasing dami ng empty chairs yung mga hindi nakakuha. eh. oo. Yun ang medyo hassle. Pero, okay, bago natin malaman kung ano nangyayari sa payout sa Davao, Mm-hmm. sa mga tricycle drivers na ayuda, tayo po yung magta-time out muna at habang palubog ka ba ng Oo palubog? nga eh. Ulit-ulit tayo mamaya. Marami pa kaming kwento po at balita sa inyo at magbabalik po ang Afternoon Delight. And this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, in Davao City, tensions flared during the distribution of aid to tricycle drivers. For more details, ano ba nangyayari? Let's speak to News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano ang pinagmulan ng gulo at anong klaseng gulong nangyari ba dyan? Lord, nagsimula na nga ngayong araw ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD para sa mga tricycle driver na apektado ng taas presyo sa petrolyo rito sa Davao City. Gagawin ang nasabing pamamahagi ng ayuda hanggang April 10. 5 lungsod ang una na nakakatanggap ng ayuda. Kabilang dito ang Panabo City, Tagum City, Davao City, Digu City at Island Garden City of Samal. Habang sa Mati City naman ay sisimulan ngayong April 14. Ayon nga sa DSWD 11, susunod na mabibigyan ng ayuda ang mga bus driver, jeepney driver, taxi driver at mga delivery rider pero wala pang petsa habang hinihintay pa nila ang yugsa ng mga ito mula sa LTFRB. Para naman sa mga munisipalidad sa Davao Region, magsisimula ang pamamahagi ng ayuda sa mga tricycle driver sa April 16. Inaasahan na mga aabot sa 30,000 individual ang mabibigyan ng ayuda. Posibleng magkaroon ng second tranche sa nasabing pagbibigyan ng ayuda kung magpapatuloy ang crisis dito nga sa oil crisis. Samantala, Lord, bagyan nag-atensyon ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle driver dito nga sa Panabo City, Davao del Norte dahil may ilang mga driver na nagsumite ng mga rekisito pero wala ang pangalan nila sa master list na mabibigyan ng ayuda. Ayon naman sa DSWD, ang local government unit ang magbibigay ng pangalan sa kanila para mabibigyan ng ayuda. At ito namang ayon din sa LGU ng Panabo City, sabi nila na higit 4,000 ang kanilang isinumite na mga pangalan ng tricycle driver sa Panabo City pero higit 3,000 lang ang naaproban nito dahil nga may mga discrepancies, may mga margin and error, may mga listahan ng LGU na kulang kagaya ng mga middle initial, hindi kumpleto ang kanilang mga pangalan at may transparency sa pangalan na isinabit ng LGU doon nga sa mga pangalan na nasa DSWD. But binigyang linaw ng DSWD na may second batch pa nito yung mga tricycle driver na wala sa listahan nila ngayong araw ay pwede pa silang ihabol sa mga susunod na araw, Lord. Panabo, sinasabi may 3,400 plus daw na tricycle drivers. Sa Davao City mismo, 437 lang ang nakalista. Although sabi ng DSWD Region 11, initial list pa lamang ito at talagang from the local government daw talagang manggagaling yung listing. Tama ba, Bril? Lord, tama ka nga dyan. Dito nga sa Davao City ay aabot lang sa higit 400 na mga tricycle driver as yung isinumiting pangalan ng LGU Davao City doon nga sa DSWD kasi yung isinumiti nilang pangalan ay ito yung mga legit drivers, may mga franchise doon nga sa City Transport and Traffic Management Office, meaning ito silang mga isinabit ng LGU doon sa DSWD ng Davao City ay mga hindi kolorum. Hindi pa isinama ng Davao City LGU yung mga kolorum o ito ngang walang franchise.
kaya konti lang dito sa Davao City, Lord. Hindi sa TODA galing, ano? Walang kinalaman ng TODA sa listahan. Lord, dito naman sa Davao City, tama ka nga, walang kinalaman yung TODA sa listahan. Ang basihan nga ng Davao City LGU, ito nga 400 plus na mga tricycle driver na magbibigyan ng ayuda ngayong araw ay doon sa record ng City TMO na may mga prangkisa at legal na namamasada dito nga sa lungsod ng Davao. Okay, Bril, but what happens next dun sa mga hindi nakakuha? Ano yung kailangan nilang gawin para masigurado that when they do come again or go to the area where it's released, makuha na nila yung ayuda at gaano katagal yung kanilang iintayin? Linis, natanong nga natin yan sa DSWD 11 kung yung mga ihahabol na mga pangalan ay kailan nila makukuha ang kanilang mga ayuda. Ang sabi nga ng DSWD 11 ay wala pa silang exact na itong ang petsa kung kailan sila magbibigay ng second tranche. So ang ang mabibigyan ngayon ay yung first batch lang muna ngayong araw hanggang sa Biyernes, Denise. Aminado rin kasi DSWD na hindi ganun karami yung mga pangalan sa listahan. Yes. Pero alam nila, so conscious sila na may susunod pa. At sa susunod, baka mas marami pa. No? In the meantime kasi ngayon, ang Samal, ang pinakamarami pala ay Digos, Bril? City. Digos City, nasa 4,300 plus. Mati kasabay din, Tagum, Panabo, kung nasan si Bril ngayon. Pero totoo ba, Bril, ang mga PUJ daw, taxi drivers, bus drivers, and delivery riders ay wala pang schedule? Yes, sama ka nga dyan, Lord. Ayon nga sa DSWD 11 ay wala pang schedule ng pamamahagi ng ayuda para sa mga tricycle driver, bus driver, at maging ito nga mga delivery rider. Kasi ayon sa DSWD, wala pang naibibigay na pangalan ang LTFRB or mga listahan ng mabibigyan ng ayuda. So hindi pa nakatanggap ang DSWD mula sa LTFRB Region 11 ng mga pangalan na mabibigyan ng ayuda. So wala pang maibibigay din na petsa kung kailan magbibigay ng ayuda sa mga tricycle driver, bus driver, jeepney driver kasi hinihintay pa nila ang listahan mula sa LTFRB, Lord. Okay, Bril, cambio lang tayo ng konti. Kamusta naman si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kapatid? Alam mo, Denise, kahapon nga ay nandoon si Vice President Sara Duterte sa isang event dyan sa Ifugao. At yung mga kapatid niya naman, si Congressman Pulong Duterte ay nandoon pa sa The Hague. At si Mayor Baste Duterte ay nandito sa Davao City. Pero hindi pa natin, wala tayong impormasyon kung ano ang mga activity ngayon ni Mayor Baste. Denise. Reaksyon niya sa yung pinakabagong survey ng WR numero, no, na nag-affirm na siya pa rin yung nangunguna sa possible presidentiables for 2028. Tama ka nga dyan, Lord, no? Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte base sa itong ang WR numero presidential survey at kung mabigyan tayo ng pagkakataon na ma-interview nga, ma-ambush interview nga itong si Vice President Sara Duterte kasi may event siya dito ngayon sa Davao City pero hindi lang natin pwedeng sabihin kung saan eksaktong event pero nandito tayo ngayon sa kanyang event. So kung papala rin tayo mamaya, mabibigyan ng pagkakataon na mag-ambush interview ay tatanong natin kung ano yung komento ni VP Sara hinggil sa kanyang leading dito nga sa presidential survey, Lord. Mukhang heavy guts tong event na to, Oo nga eh. Pero Bril, dun sa mga mga huling interview mo dito kay VP Sara, meron din ba siyang nasabi tungkol naman sa dun sa impeachment proceedings laban sa kanya? Naghahandaan niya ba niya? Yes, Denise, alam mo, huling interview natin si VP Sara noon pang last month sa kasagsagana ng celebration nga nitong araw ng Davao, specifically noong March 28 sa birthday mismo ni former President Rodrigo Duterte.
At sabi ni VP Sara ay pinapaubayan na niya ang kanyang impeachment complaint sa kanyang legal team at hindi niya priority ang impeachment ngayon. Ang kanyang priority ay ang pagtulong sa bayan. Lord, Denise. In short, busy ako. Alright. Maraming salamat sa update sa ating news web correspondent sa Mindanao, Bril Montalvo. Meantime, U.S. President Donald Trump pulls back on his threats to launch devastating strikes on Iran. It's less than 2 hours before his own ultimatum lapses for Tehran to reopen the effing Strait of Hormuz, in his own words. The American leader earlier warned to bomb bridges, power plants, and other civilian targets in Iran. But now he offered a so-called workable 10-point peace plan that could help end the Middle East crisis altogether. Iran's Supreme National Security Council said it has accepted a 2-week ceasefire for now. It will also begin negotiations with the U.S. beginning Friday, reiterating that, quote, this does not signify the termination of the war. It is also allowing passage through Hormuz in the next several days while talks are ongoing, slightly loosening its chokehold on the waterway crucial to global energy supplies. Since the start of the war on February 28, Trump has repeatedly backed off deadlines just before they expire. He has also said that Tehran has presented a basis on which to negotiate, but Iranian officials have since denied ever reaching out to Trump. Meantime, global oil prices dipped after Trump announced a 2-week ceasefire with Iran. Brent crude sits at $108. U.S. crude is under 93. G7 plans to release 400 million barrels to ease prices. But supplier risks remain as over 40 energy assets were damaged during the conflict. In the Philippines, diesel surged over 100 pesos per liter while gasoline and kerosene logged historical hikes of about 50 and 80 pesos per liter. The oil shock slammed transport, food prices, and inflation, exposing heavy dependence on imports and energy security gaps. In other news, the Bangsamoro Ministry of Social Services and Development is expanding programs to ensure equal access to social services, education, and livelihood opportunities. These are all for residents as the region marks its 7th year of autonomy. And mobile journalist Marymon Reyes has the report. A Filipino in Luzon should be equal to a Filipino in Visayas and equal to a Filipino in Mindanao and equal to a Filipino in Bangsamoro. All rights, privileges, access to peace and development projects, budget, accorded to them equally if we want to remain a citizen and an equal citizen of this sovereign nation. Alongside the foundation of the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, now on its 7th year, is the Ministry of Social Services and Development, or the MSSD, acting as its regional executive department, the BARM's primary agency for social service delivery. It goes hand in hand with the transition and normalization period of the region, to which several programs are being implemented, including mental health, psychosocial support, assistance to trafficking survivors recovery, emergency and disaster relief assistance, provision of safe shelters for women and children in crisis, cash for work assistance, access to education and livelihood opportunities, and child youth welfare programs such as its Kupko program for the orphan, free birth registration, and feeding programs. In a forum, the MSSD shared that one thing everyone should know about the region is that it is no longer about violence, as they have seen a decrease in internal conflicts. Rather, it is now a conquest of reaching each and every Moro to extend the means and opportunities of living a peaceful and stable life. This, especially the youth who may have experienced forced labor, trauma, or sense of being lost. Meron po kami pinapatayong bahay pag-asa. Sa local level, nilalakasan natin yung responsibilidad ng mga kasama natin sa gobyerno. So binubuo natin yung mga interagency, multidisciplinary team para pagsisigurado na kung merong bata na napunta sa ganung landas, maibalik natin at mabigyan natin ng kaukulang serbisyo. Tuloy ang ating family development sessions. Yan para pagsisigurado na ang bawat pamilya, ang bawat magulang ay makita ang responsibilidad sa mga anak.
Throughout day one of the MSSD's Tanglao Forum and connecting with members of national and regional media, it was seen that communication is crucial to striking the stigma surrounding the region on its historical journey towards autonomy to its much-awaited parliamentary elections. On talks of sovereignty, according to the minister of the MSSD, while the region is holding on to its agreement with the national government for autonomy and keeping strong its share of protecting the country and its coastal areas, they are still watching out for future hurdles. I think if we are able to show that this autonomy works, then maybe that is the end of that struggle. Sa ngayon po, I will have to say that some parts of the agreement did not find their way into the law. Like, yung kinanta ko po, yung shared power sana sa public order, it's not there in the DOL. Yung power over Sharia, it's still under the Supreme Court. So, meron pa rin pong mga ganyan na kailangan pang bunuin. So, challenge pa rin sa Bangsamoro Transition Authority and the regular governments how they make use of the powers that are and the resources provided to them. Therefore, Philippines needs the Bangsamoro people. And the Bangsamoro people need our Filipino brothers and sisters to understand that our destiny is intertwined with yours. And perhaps when the time comes that you can count the number of skyscrapers here, the same as in Makati or BGC, then that is progress in terms of equity. Kapatid Mobile journalist Mary Mon Reyes, we are One News. At this point, we bring you a quick rundown of more stories on One News. The country's unemployment rate fell to 5.1% in February 2026, down from 5.8% in January. This translates to about 2.66 million jobless Filipinos, with services, industry, and agriculture sectors leading employment gains. Underemployment also dropped to 11.8% or 5.84 million workers. Several House lawmakers slammed Vice President Sara Duterte's move to seek intervention from the Supreme Court in her impeachment case. Bicol Sara Party List Representative Terry Redon said this is a clear attempt to mislead the court and the public. He added that the House Committee on Justice will continue investigating issues related to confidential funds, alleged unexplained wealth, and threats against the president. Meantime, Akbayan Representative Percy Sendanya said Duterte's move indicates an intent to avoid facing the cases filed against her. And contractor Sally Santos is set to testify today before the Sandigan Bayan 3rd Division. Santos is one of the state witnesses in the flood control scandal. The hearing is part of the ongoing malversation case against former Senator Bong Revilla and other respondents over a supposed ghost flood control project in Pandi, Bulacan. Meantime, at the House of Representatives, 13 panels convened to address the escalating energy emergency triggered by tensions in the Middle East. Mobile journalist Amy Atienza has an update for us. What have been the key takeaway so far from that hearing, Amy? Ang dami na pag-usapan. Good afternoon, Lord Denise. Marami na nga napag-usapan at marami pa tayong aabang na mapapag-usapan nga nitong mga committees dito sa House of Representatives tungkol nga sa oil crisis na kinakaharap ng ating bansa. Kaninang umaga, narinig na natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin kung saan nga sinabi niya na may average of 50.42 days na lang na supply para nga sa gasolina, no? At nilinaw niya naman na itong 50.42 days, yan lang daw yung days na pwedeng mailaan para nga sa replenishment daw ng supply sa ating bansa. And so far, alamin pa natin kung meron na nga ba tayong figure din kung magkano nga ba yung worst case scenario, kung magkano papatak yung mga oil prices sa mga gasolinahan sa ating bansa. Kasi umikot din tayo over the past few days sa ilang mga gasolinahan. Nakita natin na umaabot na nga ng around 130 pesos. Yung iba nasa 140 pesos per liter na yung presyo ng gasolina, pati na rin ng diesel. Kaya nakita natin na sobra na din talaga yung naging pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Isa sa mga nasabi rin ni Representative Antonio Tino ay yung sa overpricing nga, pero nililinaw naman nila na hindi overpricing yung nangyayari dito. Talagang naging affected lang ang ating bansa talaga doon sa nangyayari ng tensyon doon sa Middle East. So yan yung mga napag-uusapan earlier today at ngayon naman titingnan natin kung ano naman
yung magiging epekto nitong oil crisis nga sa economy ng ating bansa dahil kahapon ay anunsyo na rin no na nasa 4.1% yung inflation rate at titingnan natin kung ano nga ba yung magiging epekto nito hindi lamang sa transportation sector pero pati na rin dun sa mga sectors ng pagkain, pati na rin sa restaurant and accommodation services na nakikita natin na may malaking contribution din talaga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin para sa mga Pilipino. Lord Denise? Okay, yung deregulation na pag-usapan ba at yung pagbubukas daw ng mga libro ng mga kumpanya, sabi ng isang congressman from Manila kanina. Napag-usapan naman no yung sa oil deregulation law na sabi nga din ni DOE Secretary Garino na hindi pa nila kayang talagang totally mag-oversee at limited pa yung powers nila dahil nga din dito sa oil deregulation law na nakikita nila. Pero patuloy naman daw yung efforts na ginagawa nila para nga makipag-usap dito sa mga oil companies at makita nga kung ano nga ba yung nagiging proseso din yung sa presyo nila, pati na rin yung daloy din ng supply na meron sila para hindi na nga rin mangamba no yung mga Pilipino dahil itong sa figure na average of 50.42 days nga na available supply ng petroleum products, tinitingnan pa nila kung ano pa nga pa yung magiging efforts nila para hindi din ganoon kalaki yung pagtaas no ng presyo sa produktong petrolyo. Okay, Amy, sorry. Naalala ko lang ilang beses kasi binanggit ni Representative Leviste nga, no? Bakit may chance ba yung VAT galawin talaga or how did that conversation pan out again? Kung maalala lang din muna natin, Denise, dito sa Kamara, ay nagkaroon nga din ng pagpupulong o pagdinig itong Committee on Ways and Means patungkol nga naman sa temporarily pag-suspend ng excise tax, pagbibigay ng powers kay Pangulong Bongbong Marcos para nga temporarily ma-reduce or ma-suspend itong excise taxes. At yun nga, narinig na natin kanina na may chance na naman na may possibility na itong taxes na ito ay talagang masuspend pero temporarily lang at yung sa value added tax medyo mahirap pa siyang sabihin lalo na dahil magiging mahirap din kung hindi talaga makakakuha ng pondo dahil ang parang con nito kung walang tax lalo na sa petroleum products ay mahihirapan din o hindi makakuha ng mas malaking pondo ang ating bansa in the coming years. So yun yung isa sa mga tinitingnan pa ng ating mga mambabatas kung paano nga ba maipagpapatuloy ito. Kaya sinasabi din nila dito, susunod na pagdinig naman ay sa April 13, April 15, and April 16. Kasabay yan din nung nangyayari ding impeachment nga dito din sa House Justice Committee naman. Wala bang papatawag na representatives ng ngayong private oil companies? So far, wala pa tayong naririnig, Lord, pero i-confirm ko din later, if may chance na makausap natin yung ilan sa mga chairperson nga na nandito sa mga pagdinig. Kanina kasi medyo naging brief lang din, yung break time nila. Madami-dami na din kasi talagang napag-usapan pagdating nga dito sa oil crisis na kinakaharap ng ating bansa. Well, so far, ang narinig din natin kanina na parang pinoint out din ng ilang mga mambabatas ay yung absence din ni DOF Secretary Frederick Go kasi so far hindi pa siya nagpapakita dito sa Kamara and hopefully daw sa mga susunod na hearing, sa mga susunod na pagdinig dito sa Kamara ay magpakita na siya dahil high time na nga na mapag-usapan din kung paano nga ba dadalo yung mga presyo ng produktong petrolyo, pati na rin yung mga tulong na maaari nilang maibigay lalong-lalo na sa mga affected sectors tulad ng transportation sector. Salamat sa iyong ulat ang ating mojo, si Amy Atienza. We also give you a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, the House Justice Committee subpoenas several individuals, including Mary Grace Piatos, as it prepares to resume hearings on the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte next week. It also asked the BIR to produce tax records of VP Duterte and her husband, Mans Carpio. The committee also summoned Ramil Madriaga to shed light on his allegations relating to Duterte's confidential funds. Madriaga, who claimed to be the VP's bagman, is currently detained at Camp Bagong Diwa over kidnapping charges. Earlier this afternoon, RTC Branch 21 in Manila has allowed Madriaga to appear before the House hearing. And on Business World, Energy Secretary Sharon Garin says oil prices are unlikely to drop anytime soon due to extensive damage brought by the Gulf War. She also said suspending or cutting fuel excise taxes may not be immediately felt by consumers as they have already been paid on the current fuel inventory.
For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. Again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. April 8, 2005. At the Vatican, world leaders joined pilgrims and Roman Catholic clergy in St. Peter's Square for the funeral of Pope John Paul II. 1973. Pablo Picasso, one of the greatest artists of the 20th century, dies at his home in France at age 91. 1990. Ryan White, the teen AIDS patient whose battle for acceptance drew national attention, dies in Indianapolis. He was 18 years old. 1974. That ball is going to be out of here. It's gone. It's 7-15. Hank Aaron of the Atlanta Braves becomes baseball's career home run king. He hits his 715th home run, topping Babe Ruth's record in a game against the Los Angeles Dodgers. And 1994. In Seattle, Kurt Cobain, frontman for the grunge band Nirvana, is found dead from a self-inflicted gunshot wound. He was 27. Today in history, April 8, Ed Donahue, The Associated Press. Yun, no? Scramble. Programa, Afternoon Delight. Thank you for staying with us. Ako pa rin po si Lourdes Vera. Siya po si Denise Tan. Yes, at Scramble nga ang ating Delight of the Day para sa ating theme of the week na may yellow. Social naman ito. Oo nga. Pag ikaw, scramble. Ano sabi ko ba? Pag ako, scramble. Scramble. Do not forget the I. Oo nga, scramble. Mahilig ka ba sa ano? Ano ba buksan? ano ba yung ano ng scramble? Saan ba gawa ito, Tita Denise? Yelo lang to eh. Yelo na may hinahaluan ng coloring. Tapos, hindi ko mabuksan. Hindi ako sanay. Gusto ko yung kinakain yung powder. Yun ang favorite ko sa scramble eh. Yung madaming. Yung milk powder? Oo, tapos namumuo yung milk powder. Tapos ang tamis-tamis. Gusto mo yung namumuo yung milk powder? Oo, Ayan. gusto ko yun. Na sinuspoon ko. Pero social na scramble to eh. Ang social nga Oo, eh. yung sa mga kali-kali noon, talagang dudukutin lang talaga gamit yung pag minalas ka. Tabo. Grabe talaga tabo. O sa isang parang yung styro na box. Yes. Andun lang. Tapos ang nagpapathicken sa kanya, bukod sa milk, egg. May egg siya. At Hindi ko na buong araw maalala yun. yan. Naalala ko nun, parang siya yung classic example. Sarap. Kasama ng fishball. Yun yung dirty, talaga. Dirty refreshment or dirty snack. But you think we cared? F no. Ako kasi hindi hindi pinapayagan ng nanay ko dati. Aside from sa asukal siya, alam mo naman, mga mommy. Paano siya nagiging pink? Ano yung pampapink sa kanya? Hindi ko na maalala honestly. What is this delightfully unholy chemical that they put? Basta masarap siya. Okay, sige, daanan natin ang ating mga storya on social media. On Philippine Star Exclusives, Masayang Lamay. Nako, sige, panoorin muna natin ito. Shot puno na may kasamang tawanan. Iyan ang naging tema ng isang lamay sa Palawan. I-shot natin to, yung tipong malalasing si Papa at bangin siya papunta sa liwanag. Okay, 3, 2, 1. Shot puno to Ismael and Macpumare. Cheers! Palakpakan! Hindi ko manakpak! Yun kaya yung gusto ng deceased. Hindi natin alam yung personality niya di ba? Kasi naalala ko noon si yung isang sikat na talent manager, Ray de la Cruz, Dr. Ray de la Cruz, ang kanyang bilin, gusto niyang masaya daw yung kanyang lamay. So makikita mo, parang kulay pink yung kabaong at may diskuhan talaga nangyari. I've heard stories also na may videoke din. Kasi sabi nila na, when you look back at this person's life, kung sino man sila, you also have to celebrate their life. So parang kumbaga nagiging gathering siya,
between family and friends. At talagang doon sila pwedeng mag-share din ng mga kwento nila. And they're memories that they will be keeping for the rest of their lives. Gusto ko ang idea. Oh. Yung unang araw, unang 2 araw, maglulupasay lahat ng mga kamag-anak at kaibigan. Oh. First 2 days. Pero yung next 2 days, celebration. Recover na. Oo. Oo. Tapos magagandang mga salita lang ang sasabihin na to sa ibabaw ng aking bangkay. Oo. Pero leksyon kasi dito, bakit pag kung kailan pumanaw na yung tao, hindi niya na maririnig? Kaya kung sabihin ninyo sa mga tao kung gaano sila kahalaga para sa inyo. That's true. Kung wala kang halaga sa kanila, scramble na lang tayo. Scramble na lang. Nako. Okay, speaking of tribute, the American Library Association honors 10 librarians for their expertise and their dedication. Partner, iba-iba ang kontribusyon ng bawat librarian. Yung isa nilabanan niya yung book banning. Kasi kung naalala mo, no, sa panahon ni Trump, maraming mga kumikwestiyon sa ilang mga teorya about race, maraming mga libro na pinapaban yung mga states. Etong isang librarian na kulay blue yung buhok, isa sa mga nanguna sa laban. Ito? Bawal yung ban na yan. Yan, oo. Si Valerie Ford. Diba? Okay. Parang si Jolina na kulay blue yung buhok. Yung isa naman, tumulong sa mga kumbaga medically oriented na mga estudyante. Bawat isa nakatanggap ng $5,000 plus stipend of $700 plus. Alam mo, sa totoo lang, they should be getting more. Yeah. No? Kasi kung ano ng mga proyekto, mas malaki pa ang gastos kaysa dyan. Diba yung mga si Kash Patel ng FBI, ayun. Diyos ko, magkano fuel ng eroplano na kung saan lang. Bawat isang librarian ay napakahalaga ng role. Ika nga, if knowledge is power, di ang librarian is the most understated revolutionary. At bawat library ay paalala na ito isang rebellion against the tyranny of forgetting. Ganda naman. I thank you. Ganda naman. Okay, ito our next story on the Philippine Star via Live. US-Iran agreed to a 2-week ceasefire. Ang tanong, what does the world do, including the Philippines, while waiting on what America and Israel and Iran actually will do next? May naisip ako. Ano? Ang mga kaligtasan sa ating mga tao around Donald Trump. Una, may isa dapat na mag-remind sa kanya na, Sir, baka naman gusto mong laruin na lang yung mga apo mo. Kasi parang wala siyang ibang pinagkakaabalahan eh. Feeling ko tuwing nagsi-CR siya, tsaka siya nagpo-post sa Truth Social. So, hindi mo maintindihan, ano? So, sa mga anak ni Don, ilapit din yung mga apo ninyo. Pasayahin nyo. Nakita mo yung interaction niya with kids. In-explain niya yung si Biden daw gumagamit ng auto pen siya daw. Yes. Hindi, obviously, this is a guy na matagal lang walang kausap na bata. So, yung mga apo ninyo, ilapit nyo sa kanya. Pangalawa, ang report ni Trump, hindi yung mga dossiers sa mga ganyang kakapal, kundi mga edited videos. Sa mga tao na responsable ng pagpapakita ng reports kay Trump, sabihin niyo, Sir, sumuko na po yung Iran. Kayo po ang liligtas sa ating kapayapaan sa buong mundo. Sabihin niyo, Sir, sabi ng Iran, you are the greatest president in the world and we give up. Tapos na, Tapos na. Oo. Yun lang yun. Hindi, pero kidding aside, alam mo, ano nga ba yung pwedeng gawin ng mga kapwa natin Pilipino? Kasi, di ba, a lot of mga analysts are saying na hindi naman talaga bababa ang presyo up until, I mean, wala nga silang mabigay na na timeline. At ang sabi nila, yung damage that has been done to a lot of infrastructures at pati na rin yung presyo ng petrolyo, it would take years daw. Years with an S, bago mabawi, bago bumalik sa dati. Alam mo, partner, ang maturity ay hindi yan physical. Kasi, ito pag-uusapan natin ngayon, some more, 79-year-old na boy who cried wolf. Paano siya nag-cry ng wolf? Umiyak na tayo sa I Saw the Signs. Donald Trump memes. Naku, dami niyan. Hindi mo mauwas. Pero sampulan natin yung iba. Anong sabi? Okay. Which one? Anong ilalabas natin? Ayan. Sige. Bakit imagine waking up from a coma and this is the first thing you see. Si Melania Trump, si Donald Trump, at yung Easter Bunny. Ang sabi raw nila, si Vice President. Oh my gosh. Paano VP nila? Hindi
hindi ko pa, ngayon ko lang to nakita. Yung Vice President daw nandiyan sa loob. Nung Easter yan, hindi ko yun nakita pa. Oo. Ito. This is the most ridiculous thing I've ever seen. Mas ridiculous yung pinagsasabi. Diyan mismo. Oo. May speech na dyan, sinisingit pa rin niya na 7 angles, attack. On Easter Sunday. On Easter Sunday. Unhinged na talaga yan. Okay. Next. Ito, a reporter asked Trump if bombing power plants and bridges is a war crime. Trump deflected, saying he hopes it won't be necessary and pivoted to nuclear weapons. When pressed, he called the reporter fake news. Well, hindi naman bago yan. Oo. Lagi na tinatawag yan sa CNN, Oo. sa NBC. Kasi sabi niya, no credibility, puro kayo fake news. Lagi niya namang ano yan eh. Yan ang kanyang laging buwelta sa mga reporters. Malapit na tawagin ganyan ng Fox News kasi hindi na sila bati ng... Oo nga eh. Di ba yung huling nagkwentuhan bago tayo, na siyang sabi ko, favorite. Fox pa yung naglabas. Bago na siya favorite. Okay, next. Just say, everything is fake news. Yes, Yan. Ah. Playbook yan. At alam mo, ang lumalabas sa winner sa lahat ng to, Russia. Oo, kasi sa kanila Oh, nilift yung sanctions. Oo. Kaya, Okay, thank you, next. Putin. Next. I no longer craziest leader. LOL. Totoo yan. Mas paniniwala ako dyan. Oo. Seryoso yan, ha? Hindi ganyang kabaliw si Kim Jong-un. At si Donald Trump ay pinagmamalaki pa niya na gusto raw siya ni Kim Jong-un. Oo, kasi daw, di ba, iba daw yung sinasabi ni About Kim Jong-un Biden. about him and about former President Biden. Si Trump, sinabi niya, wala akong pakialam kahit masamang tao ka, kung kampi ka sa akin, I will be good to you. That says everything. Ang tindi. Okay, again, send us your signs at afternoondelighton@gmail.com. Alright. Okay, and that will have to do it for us this Wednesday, April 8. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Dan. Afternoon Delight, kakampi ng katotohanan at mababait at hindi po mababa ang aking upuan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes Rivera po ang aking pangalan. Kapatid, we are One News. All sides, all the time. Have a delightful afternoon. Scramble tayo.